Parang dating tindahan to kasi may screen. Ito may rep pa, oh grabe. Wala na mga tao dito. Talagang iniwan na nila yung mga tahanan nila dito. Wala na ding tao. Hindi namin inasahan na yung scouting namin ngayong araw ay dito kami mapapadpad. Nasaan na kayo? Ito lang, sa likod lang. Okay, dito na ako sa isla. Kaya't samahan nyo ang Team Marcos ngayong araw na maghanap ng mga panibagong matutulungan. Good morning po sa lahat ng mga kababayan natin. Ngayong umaga ay 8 AM na po at ito nakaset na yung mga gagamitin namin na service para sa pupuntahan naming mission ngayong araw. Dahil ito yung pinakaunang pupuntahan namin itong barangay nito. May kalayuan, mayroong mga may hirap na daan. Kaya itong mga service ito ang gagamitin namin. At kasama na namin lahat. Andito si Rans, andito si Buboy, si Commander doon pa sa loob. At samahan nyo kami sa scouting na ito. Dito kasi naman kami dito ni Commander dalawa. Kaya namin magsiksikan dito. Kumbaga magkakahiwalay kami ng sakyan para na sa ganun. Kung may ahonin man, kahit paano ay hindi hirap yung mga service namin. Paalis na kami at salamat na lang din kasi tingnan nyo naman, napakaganda ng langit ngayon, gumanda yung panahon. Kasi kanina medyo madilim pero hindi ko lang sure ito mamaya kasi itong buwan na to medyo nagtatag-ulan talaga dito sa Bicol. Pero sana magdire-diretso ito hanggang hapon para marami kang mapuntahan ngayong araw. At paalis na po kami, samahan nyo kami. Orange withered wood tell stories of the past, memories that last. Grandpa's fiddle playing, simple joys found under. Franz. Hi. Asan na kayo? Bahay lang. Sige, antayin namin kayo dito. Hindi dito kami ngayon sa gasolina. Hinahantay namin sina Buboy kasi sina Buboy ay kumuha sila Rans ng helmet ni Buboy kaso nga lang hindi yata mahanap. Kaya ayun, sabi ko dumiretso na lang dito. At antayin lang natin sila para makapag-gas din sila. Nandun nyo nahanap? Wala? Sinagutan ni Casey, wala. Hindi, wala. Kasunod na lang. Ano, full tank parehas? Yung isa ano, pula ito, green yata. Wait long enough for someone just like you. There's something about the way you walk into a room, you make it come to life. So can you take me home? Tigil muna kami dito, pansamantala bibili muna kami ng mga tubig namin kasi wala kaming mga dala na tubig. May tindahan naman dito, so bibili na rin kami. May mga bottled water kayo? Ay wala. Ay patay, wala pala dito. Wala dito. Wala dito, ganda doon. Wala daw ba doon? Tanong nyo daw. Ito. Dito na. Dito kasi hindi masyado uso yung mga bottled water sa ganitong lugar kasi nga dito sa lugar na ganito ano na, kumbaga marami silang yung tubig na galing sa bundok kaya hindi sila dito nagtitinda ng ganun. Pero ewan ko lang dyan sa una-unahan kung may madadaanan kami dyan na yung mga tindahan baka may nagbibenta. Meron dyan ano sa ano una-unahan? Sa itok sa binilhan natin. Okay. Wala daw? Okay sige, yaman na. Kaya kami mga nakamotor sa ngayon kasi nga anong dahilan? Yung ahonin dun marami, tsaka bukod dun hindi kami sigurado kung kasya yung 4 wheels. Tsaka ayun nga sabi ko sa ngayon ito muna yung mga service namin pero sabi ko nga malay naman natin someday magkaroon din tayo ng mga pick up na pang talagang labanan sa mga lugar na yung talagang ano kailangan ng malalakas na sasakyan, di ba? Saka mas advantage yun pag magdadala tayo ng sobrang advantage kasi noon kapag may pick up ka pwede ka magkarga ng mga bigas ganyan pag mamimigay ka na sa mga barangay o pwede mo din kargahan ng materyales kung may pabahay, di ba? Hindi na kailangan ibabayad pa ang mahal, so igas na lang yun, tayo pa mismo yung makakapagdala at malalaman natin kung kompleto ang dalang materials yun. Ano, tara na? Tara na. Okay. Under the old oak tree where we carved our names, tractors humming softly in the morning. Okay, tigil muna kami, bibili kami ng tubig, may nadaanan kami dito na tindahan.
Ano amoy? Yun. Ewan ko, may naamoy daw si commander dito sa service namin. Naamoy sunog, di ko alam. Sana naman safe naman sana. Kasi dalawa kami, ito kasi pang-isahan lang. Pero since kulang pa kami sa service ngayon, kaya dalawa kaming sumasakay dito. Pero kaya yan, tiwala lang tayo. At makakarating din tayo sa pupuntahan natin yun. Someday, kapag nagkaroon tayo ng pick up, hindi na namin kailangan mag-iwahiwalay ng ganito. Meron na kayo? Yan yan. Dito sa sa bag. Yan o, suksok mo sa kabila. Si commander kasi hindi pa nag-almusal, kaya biskwit na lang almusalin. Wala na kasing kapos na sa oras kanina, no? Nagkain ka ba kanina? Sa bahay? Sa inyo? Doble! Sa bahay. Doble kain. Ha? Kapilang. Kala ko doble kain. Ang ganda ng pine tree, oh. Nabubuhay pala dito yan. Kala ko sa malamig lang yan nabubuhay. Malamig man dito. Malamig dito kapag gabi. Sa mataas ang pwesto. Kaya ng kain. Sawa na ako sa kanin ay. Sawa na sa kanin. Kala ko sawa ka na sa akin. Yeah. Sana all. Nakangitin dalawa. Kinikilig. Tamis! Lami! Tamis! There's a quiet kind of magic where the oak trees stand like guardians. Every porch holds a story in the heart of this place. Whispers in the wind, from the mountains to the meadows, in the rustle of the leaves and the call of a dove, remind me of your love. Yakap ko na ito. Ano, ayos lang? Ayos lang? Grabe, itong basiran, so. Ano, ayos pa? Walked 1,000 miles to see you. I wanna go back to how we used to. Do you know how it feels to make this last for real? Ito na yung simula ng daan na talagang wala nang kabahayan hanggang sa dulo, sa pupuntahan na namin. Doon na may kabahayan, pero dito halos wala na ditong bahay. At saka dito na yung may nadadaan na talagang puro rough road talaga. So ayun, sana makarating naman tayo doon ng ligtas lahat. Ito lang yung disadvantage ng isang motorsiklo. Kagaya na lang ng nangyari kanina kay Rans, minsan hindi talaga namin maiiwasan ang aksidente sa motor. Grabe yung kalsada dito, sobrang lubak. Ayan sila Marcos, oh. Kaya buti na lang marami, dinala namin lahat yung service, kasi kung magkakaangkas kami, hirapin dito. Si Buboy. Nakaranas lang kami ng konting semento kanina, at ito talagang sobrang lubakan na naman yung dinadaanan namin, no? Halos putol-putol yung kalsada na dinadaanan namin. Meron din namang mga simentado. Andito na kami sa barangay hall ng Del Pilar. Dito na kami matapos yung kulang-kulang isang oras lang pala. Wala naman talagang siguro, hindi, mula Kapalongga pala meron. Kung mula dun sa papasok dito wala naman, pero mula Kapalongga may oras. Sino kaya pwede nating makausap dito? Ay, ma'am, magandang hapon po. Sarado po ngayon yung linggo. Pero saan po nakatira yung kapitan o kagawad ko dito? Ay, wala po. Lalakad tayo at sasamahan tayo ni ma'am. Papunta daw po doon kay kagawad po yun, ma'am, ano? Kay kagawad. At syempre kailangan natin makapag-coordinate muna sa kung sino yung may sakop dito sa barangay ni naman. Si Rans, doon na lang si Rans. Maganda din dito sa center nila, oh. Opo. Maganda din yung mga bahay dito sa sentro, ano?
Malaki. Pero yun nga, base sa sabi sa amin, may mga purok dito na nasasakupan nila na talagang, alam niyo, parang coastal, anong tawag doon? Sige na. Coastal area. Yan, coastal area. So yun yung gusto namin mapuntahan. Ano pong pangalan niyo ulit? Kagawad Mary Grace. Si Kagawad Mary Grace. Nagpaalam tayo sa kanya at sabi ni Kagawad meron daw ditong Purok 5 po, ano tama? Tapos yung isa ay Purok 2 na pwede nating mapuntahan. Yung Purok 5 tabi daw ng dagat. Ano po? Ang Purok 2 din. Ay, para silang ano. Okay. Paano po kaya kami pagtatanong na lang namin? Madali lang ba mahanap yung Purok 5? O pwede niyo po kami samahan, sasakay kayo sa isa sa motor sa amin. O sige po, kung di po kayo maabala, okay lang po. Hali naman ako. Okay. Sige po, maraming salamat po Kagawad ha. Salamat po. God bless po sa inyo. So tara, sasamahan tayo ni ate papunta doon sa barangay nila para makita natin yung sitwasyon doon at makahanap tayo doon ng talagang deserving talagang matulungan ng Team Marcos. Okay, so tara. Driving down a country road, winding past the open fields, going wherever it may lead. No rush. Matapos kaming dumaan sa isang masikip na kalsada at napakaraming talahib sa gilid, ito naman ang sumunod na daan. Ito yung sinasabi ko na medyo mahirap. Pero kung yung 4 wheels kasi namin dito medyo hirap talaga, hindi niya kakayanin to. Kasi nga yung Kala Commander pa lang hindi na niya kaya. Dito pa kaya. Ay, Diyos Oh, ko. grabe oh. Baba ako. Ha? Sige. Grabe po pala yung dito. Malapit na ba yan, nanay? O baka pwedeng iwan na natin dito sa sakyan, ano? Kasi hindi na kaya dito, lulubog na yung mga gulong namin dito kasi sobrang lambot na putik. Kailangan na lang, lalakaran na lang natin para safe tayo. Grabe, may kalayuan din. Tapos nakita nyo yung daan, yung dinaanan namin kaya hindi nakunan ng camera, talagang talahiban, parang ganito. Yan, talagang medyo creepy na. Pero ayun, dito na rin naman tayo, kaya walang problema. Basta ang importante lang naman doon ay yung safety natin, yung safe lahat makarating. Hanap ako ng pwede mapustahan, sa kaya pwede doon sa gilid na yun ng talahiban. Hindi pala talaga dito pwede ang pwede dito basta yung mga malalakas na sasakyan. Kagaya ng mga Hilux yan, mga ganyan. Mga Raptor yan ang kayang-kaya dito makapunta. Pero yung sasakyan natin ako hindi aari dito. Tara, lalakad na lang po tayo. Ayos na yung sasakyan nyo? Tara, grabe oh. Talagang kapag pinilit mo dyan idaan, lubog ka dyan. Grabe, ganda ng ganda ng tanawin Dagat daw ito dito sa unahan. At ito talaga puro talahiban yung dinaanan namin. Medyo yun nga sabi ko kanina, medyo matatakot ka kapag first time mo, kaya pag wala kang kasamang taga dito o gabi ka dito pupunta, medyo nakakatakot kasi ang liit ng kalsada, tapos talahiban pa. Si Rans, ano pa? Buti na lang uminit kasi kung maulan ako, hindi ko alam kung makakarating tayo dito sa sitwasyon ng kalsada. Sobrang init.
I burned out like a wandering ember. Right, so medyo malayo dito ang lalakar namin kasi meron si nanay ditong gustong ilapit kay Commander. Medyo nagsusolo daw yata yung tahanan. Ilalakar na lang namin. Right, medyo malayo-layo ayon kay ate, sabi niya. Magandang araw po. Ito ang dadaanan namin. Ano yun? Nasa dagat siya ate? Wala naman. Nasa tabing dagat po. Tabing dagat talaga? Ayos. Ito hindi naman na po ito na sasakop ng tubig kapag yung may bagyo. Opo. Hindi naman. Opo, hindi na po ito. Maayos. May mga ilaw din sila oh. Solar. Ano lang po ng kuryente na tapos mga street light po yan. Pero may kuryente ang mga tao dito ano? Meron po. Ano lang po ng kuryente po dito. Nagkakaroon pa lang ng kuryente ang mga tao dito? Opo. Ibig sabihin dati ano po ang gamit? Ano po yung Solar. gasera po. Gasera. Bago nung ano po yung solar. Ano din ang solar ang mangilan-ilan lang ng pulo dito ng solar. So gasera lang pala. Kailan lang pala dito nagkaroon ng kuryente kasi nga sulok talaga ito. Kaya babago pa lang nagkakaroon ng kuryente ang mga tao dito. Magandang araw po. Ay, oo nga oh, may mga bahay dito. Yan oh. May mga bahay na gawa sa pawid tapos maliliit na tahanan. Oh, bakawan na dito. Ay. Sige sa likod. Ay, oo, grabe oh. May mga bahay din pala dito ng ganito. Ito yung Purok 5 no? Opo, ito po. Ah. Ito po na pag yung malaking dagat naabot po ito ng dagat. Ay, naaabot ito. Opo. Naabot pala itong dagat kapag malaki. Paano yung mga tao dito? Nalikas? Hindi po, pagka ano naman po, tubig lang naman po ang naano sa kanya. Pag nahibas, wala na rin po. Okay. Oh, ang dami pang bahay dito. Magandang araw, Nay. Salamat, Tay. Nalok tayo kumain ni tatay. Oo nga, tanghali na pala no. Naku, parang sa nakikita ko ate, parang talagang siya lang yata nagsusulo dyan ha. Nalampasan na natin yung mga bahay. Pero wala siyang kapitbahay, meron naman. Dati po, doon kami mga nakatira. Oh, tapos? Tapos, pinabahayan nga po yan ni Kapitan yung taas. Paglipatan po, nakabigyan sa taas siya naman ay... Ayaw niya o ano? Hindi po, inaano namin na mag-akit din dyan sa taas. Oo, ayaw niya. Ayaw naman po. Sarap na lang ka oh. Bango. Ay, may maliit na ano dito, parang seawall. Ito. May maliit na nagsisilbing daan pala dito ng mga tao. Siguro ate kapag high tide lampas dito ang tubig. Opo. Ano? Lampas po yun. Ayan oh. Anong mga galawan sa ganito? ganito buboy sa mga ganyan? Malimit po dyan, nakapagod mga ganyan. Ahas. Ahas? Ahas pa lang nakatira sa mga ganyan. Nauna na ako dito sa papasok ng isla at nasa may bandang likuran pa sina Rans. Hindi ko alam kung anong ginagawa pa nila, pero siguro nagbablog pa. Pero ipaalam natin na nandito na tayo sa isla. Grabe, ano pala to talaga, talagang palibot ito ng dagat. Okay, Rans. Hey. Andito na, nasa na kayo? Ito lang, sa likod lang. Okay, dito na ako sa isla. Sige. Okay, sige. Siguro antayin natin sila. Antayin na natin sila dito kasi mahirap naman na pumasok tayo, si ate nandun din pa sa likodan. Mahirap na tayo lang mag-isa dito. Antayin natin sila. At makalipas nga lang ang ilang minuto ay nandirito na rin sila at magkakasama na ulit kami. Grabe, di mo akalain na may mga tahanan pa dito. O kapag talaga hindi mo suotin yung mga lugar-lugar, hindi mo malalaman na may mga bahay pa doon. Kumbaga parang kung di ka pumupunta doon, parang isipin mo wala na mga bahay dyan kasi tinan nyo naman yung itsura ng area. Pero tinan nyo, nararating namin. At hito na nga, hindi ko inasahan na ang tinutukoy pala ni ate ay ganito.
Wala na mga tao dito. Talagang iniwan na nila yung mga tahanan nila dito. Halos lahat ng tahanan wala na. Wala ng tao ito. Meron ito, may repa. Oh, grabe. Oh, yan oh. Pero wala nang laman. Ito, wala na ding tao. Oh, kita nyo. Iniwanan na talaga nila itong lugar nila na ito. At dito meron pa din dun bahay sa dulo. Tingnan natin. Pero sa nakikita ko, talagang wala na talagang tao to. Grabe tong isla na to. Inabandonan na ng mga tao kasi nga dahil sa nangyayari dito na paghampas sa kanila ng tubig palagi. Ito bahay din to, wala na oh. Oh. Ayan oh. Oh, wala na rin katao-tao dito. Dito may kubo pa oh. Tambayan siguro nila dati. Ito may isa rin ditong bahay. Kita nyo naman na ayos pa siya totally. Oh, ayan, maganda pa ang dingding, pero makita nyo wala na talagang tao. Parang dating tindahan to kasi may screen. Pero ayan, wala na. Ayan, may ano pa siya, may taas, may higaan sa taas. Kaya yan nilalagyan siguro kasi nga umaabot yung tubig dito. Ito daw halos kalahati ng bahay kapag sumalpak dito ang alon. Talagang hanggang kalahati ng bahay ang inaabot. Grabe. Isa pa ditong bahay oh. Dati rin ito sigurado may natira, pero ngayon tingnan nyo, wala na. Grabe. Nagtanggal muna tayo ng dam natin. Sinampay ko muna doon para matuyo kasi basa ng pawis para magamit pa mamaya. So kakaiba pala itong lugar na napuntahan namin, itong parang isla na ito. Kakaiba dahil lahat ng nakikita namin dito ng bahay, wala na daanan namin yung mga yan. Wala na yung na talagang nakatira. Iisang tao na lang yung nakatira dito. At ayun yung tinutulungan ni Commander ngayon. Abangan nyo sa vlog to ni Commander. Napakaganda rin ang kwento ng buhay ni tatay. Iniwan siya ng kanyang asawa. Ayan, binigyan ko muna kayo ng clue. Iniwan siya ng kanyang asawa, pati na rin ng mga kabarangay niya. Iniwan na rin siya na lang natitira dito. Kasi nga ang reason ay lumulubog daw yata itong barangay na ito sa tubig. Kaya nagsilipat na sila sa taas. Sa dinaanan namin kanina, si tatay na lang yung natira. Basta panoorin nyo na lang kay Commander to. At pag-akit namin mamaya, hanap tayo ng pwede doong matulungan natin ngayong araw. Dahil yun naman yung purpose natin kung ba tayo nandito, yung makahanap tayo ng pwede nating matutulungan. Pasensya na kayo, wala tayong damit kasi basa talaga yung damit ng pawis. Baka magkasakit naman tayo niyan. Kaya sinampay ko muna. Maganda tong lugar. Presko. At pangalawa, napakalapit sa hanap buhay. Kasi dagat, syempre hanap buhay yan. Ayan, oh. I shone bright, then my journey was over. Was back where I began. No matter the storm, I'm coming on. Ito, may isa pa dito. Ayan o. Wala na din. Oh, talagang sira-sira na. Iisang tao na lang talaga yung natitira dito sa parang isla na to. Gaantay pa din kami na matapos si Commander dun sa interview niya. Dito pa rin kami sa kubo ni na ate tsaka ni Rans. At ayun, kung may drone lang tayo, napakaganda sana nitong ipakita nitong location na ito. Sa totoo lang medyo kasi marami-rami pa din tayong kakulangan sa ating vlogging equipment, pero naniniwala ako na soon makapag-provide ako ng ano ba tawag doon? Yung lumilipad. Yun, makapag-provide ako ng drone para na sa ganun sa bawat location na pupuntahan natin, hindi lang yung kwento ng buhay may mapanood nyo, makikita nyo rin yung ganda ng lugar, ganda ng tanawin, para anti-stress din yun sa mga manonood, diba? Diba yung mga ganun, kagaya kina Gio, mga ganun pinapakita nila lahat ng lugar na napupuntahan nila via drone, kasi yung drone ang magbibigay talaga sa inyo ng magandang view, di ba? Lalo siguro ito kasi isla ito. Oh, isla ito ay. Ito, maganda sana nito. Paliparan ng drone. Kaso nga lang, wala pa tayo sa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Sisikapin natin na makapag-provide tayo niyan para matagal ko na din gusto yan na magkaroon para mapakita ko sa inyo yung location ng bawat lugar. Ang gaganda kasi ng lugar, hindi lang namin maipakita talaga yung ganda dahil nga kulang kami nun. Pero, yan nyo. Sisikapin natin yan. Hindi lang puro kwento agad ng buhay yung mapanood, no? Mga anti-stress na tanawin. Palabas na kami dito sa sa lugar na ito. At babalik kami din sa pinanggalingan namin kanina kasi doon maraming bahay doon. Doon kami magtitingin ng pwede naman nating matulungan sa ngayon. Ito po, may isa pa ditong bahay. Wala na rin nakatira yan.
Oh, kita nyo. Wala na oh. Talagang inabandona na tong ano na to, isla na to ng mga tao. Ay muna kami dito sa tindahan ng jampong. Ayan oh, jampong. Dito kay nanay. At meron tayo ditong vlog maya maya lang pagkatapos namin kumain natin.